napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Dito tayo. Unahin natin tong pambansang basher ni Pastor Apollo Quiboloy. Kaya ganun, no, kapag may mga nagpapalipad sa akin, pati yung laptop ginawang issue. Bubu. Okay, panoorin natin to si Mike Abe. Ito, kahit pa paano, may sense pa to panoorin eh. Kaysa kay Maring Janet tsaka kay Rango eh. Pero tingnan natin kay Rango mamaya, no? Okay, panoorin natin to. Paparinig sa inyo. Ang tingin ko rito, mukhang sobrang desperado na ito. Parang kakaiba na yung mga galaw nitong mga taong ito. Bakit ba sila ganyan? Ano bang kinagagalit nila? Salamat, Abilino. Mananakit na. Ano ito? Bakit kayo ganyan? Sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. Sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. Sabi ko na nga ba si Attorney Glenn, ang tagal, pang ilang content mo na yan, Mike Abe Ang nung nakaraan napanood ko na sa kanya to eh. Ano to, pangatlong vlog mo na? Di ka mga move on? Hindi, ito sa lahat ng DDS supporters dyan. Kaya DDS eh. Ako po ay talagang binanatang ko yan, si Attorney Glenn Chong. Binanatang ko yan, sinabi ko, hindi dapat sampalin ng isang babae. Kahit na bunganga ng bunganga yan, no? Hindi dapat pagbuhatan ng kamay ng mga kalalakihan yan. Pero doon, pagtapos nun, nangingi din ako ng sorry kay Attorney Glenn Chong doon sa mga iba pang nasabi ko No, kaya sabi ko naman sa inyo, pag mali, 'di ba? Isisitahin natin kahit na kakampi pa 'yan ng mga Duterte. Hindi naman tayo dito hindi naman tayo totally one-sided dito no. Pag mali, 'di ba? Sitahin. Ika nga ni Banat Bay, pag mali, palakpakan. Pag mali, sorry. Pag mali, ano 'yun? Pag mali, sitahin. Oo. Pag tama, palakpakan. Sa akin hindi. Pag mali, sapakin. Pag tama, bigyan ng jacket yan. Jacket? Ay, Willie. Nakalimutan ko yun eh. Sa akin naman iba. Pag mali, sapakin. Brutal eh, no? Masyado ko. Oo, kalma. Hindi pa rin ako nakakahanap yung ganun eh. Oo, kalma. Baby, kalma. Okay, tuloy natin. Babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. Ayan. Grabe, Grabe. Grabe na yung mga sinasabi. Ano ba yan? Naghahanap lang ng audience or talagang gustong manakit? Si Attorney Glenn Chong po yun eh. Narinig ko lang sa inyo. Doon sa, ang tuloy ilong ko sa mga taong ito. Bakit sila ganon? Ganon silang ka-desperado na? Mananakit na? Sasampalin daw niya yung babaeng ito. Walang niya, kayo nga. Gusto niyo nang mamatay si Tatay Digong eh. Buti nga lang dun, sampal eh. Yung mga kasamaan mo nga ng mga vlogger, gusto nang patayin si Tatay Digong. Kailan daw may stroke? Kailan daw makaka-cardiac arrest? Abangan niyo yan sa vlog ko kay Nino Barsaga at kay Makmak. Pwede pa shoutout? Hindi, pwede. Paano kayo siya shoutout? Ay Korean words yung pangalan mo. Piliklolo ko ba ako? Agaga, ginigigil mo ako Tingin mo marunong ako magbasa ng Chinese word? Or Japanese? Or ano ba yung iba? Korean words? English nga, hirap ako eh. Ano kayo siya shoutout? Naki-vlog mo ako, agaga. Oh, kalma. Ano kasi siya shoutout? Hindi ko na mababasa yun. Alam niyo to si Mike Abe, nakakapag lang dito, no? Talagang pinupukpok niya si Pastor Apollo Quiboloy. Tapos sabay segue sa mga Duterte.
Pero isipin mo Mike Abby, at paano napakinabangan mo si Pastor Apollo Kibuloy. Kagaya ng sinabi ko sa iyo dati, di ba? Kung hindi ka kaya galit kay Pastor Apollo Kibuloy, masasabi mo kaya yan? No, ibig sabihin may galit kaya ganyan yung banat mo eh. Saka ilang beses mo nang binilagyan niyang about sa sampal-sampal na sinabi ni Attorney Glenchong, hindi ka pa rin nakaka-move on? Ano yan? Para ipamukha sa tao na ganyan kasama si Attorney Glenchong? Yung pinapaulit-ulit mong paulit-ulit mo nang kino-content? Di ba kayo nagsasawa? Para nakakatatlong upload na to sa isang channel niya, yung Mapinoy, napanood ko rin. About dyan sa topic niya na sasampalin. Tapos ngayon na naman, eto na naman. Ito pa tong isa na, ito pa nakikita ko dito. No? Akala mo talinong tao talaga. Punta na kaya Attorney Libayan nga, di ka umubra eh. Ako naglaban dati yan, yung nasa Kalingap pa to. Kasi namin to dati. Ang alam nga namin dyan, attorney yan eh. Pakilala sa amin yan, attorney. No? Tapos, tawag dito, nagulat ako, di pala totoo. Tapos nung panahon na yon, si Attorney Libayan ay tinitira basta yung dati kong kasamang vlogger na charity vlogger. Tapos ito naman yung nagtatanggol do sa charity. Nakala ko talaga dati attorney. Tapos biglang ni-reveal ni Libayan, hindi pala attorney. Dot kami, sabi ko kaya pala eh. Rin to gago rin to bumanat sa mga Duterte. Pero kapag sinabanatan, galit na galit yan. Promise. Sino ba yung bumanat dito? Dati, na vlogger din. High blood siya. Kesyo kakasuhan niya daw, ito ganyan. Pumunta na, pag kayo nagbibigay ng opinion sa pag kayo nang babalahura sa mga Duterte, tuwang-tuwa kayo. Pero kapag kayo yung binalahura ng mga Duterte vlogger, galit na galit kayo. Eto kapag sa mga vlogger diyan, kapag nagba-vlog kayo tapos masakit na yung sinasabi nyo about sa mga sinusuportahan namin, kagaya ng mga Duterte, BP Sara, Tatay Digong, Baste, no? Wag kayong masaktan pag binanatan namin kayo. Huwag kayong iiyak-iyak. Huwag kayong umiyak. Pinasok-pasok nyo to, tapos ngayon iiyak-iyak kayo. Iiyak. Huwag kayong mga iyakin, First Lady Lisa Araneta Marcos, asawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito pa pala, bago ko magtapos manahimik ka muna. Masayta pa ako dito eh. Ito pa ang inano ko dito kay Mike Abby. Ano yung dati mga pinagsasabi mo kay Marcos? Wala na yon. Ano yan? Parang sinuka mo tas nilunok mo ulit. Damn! Kadiri ka naman, Dudong. Pagtapos mo isuka dati ang Marcos, nilulunok mo ulit ngayon? Kung sa akin, mas proud pa ako sa sarili ko. Nag-start ako to politics topic. Duterte talaga, start. Hindi yung katulad na ibang vlogger dyan na nag-Duterte, nag-BBM, nag-Duterte, nag-BBM, nag-Isko, di mo talaga alam kung saan talaga eh. No? Tapos ang pinakamalupit pa niyan, nung mahina ang views kay Duterte, lipat ng BBM. Kasi mas attractive or kapansin-pansin or mas gustong panoorin ng mga viewers yung mga mapapanood mo na BP Sara walang kwenta, Duterte walang kwentang presidente. Gusto ng mga ng mga marites. Katulad yung mga tanso vlogger, ganyan yung mga title palagi. Ikaw, sa title title pa lang digmaan na. Tayo mo. Fresh bulldog. Puta na may ganun palang aso, no? Humpak din ba yun? Balat bay? Tapos pagdating ng video, papanoorin mo, walang kwenta. Lalo na si si Lolo Top. Wala kang kwenta. Ang kapal ng mukha mo, BP Sara. Galit na siya nun, Gustong saktan, gustong sampalin. Oy, mga taga-PSG, ingatan nyo itong taong ito. Bantayan nyo ito, baka makasingit ito. Attorney Glenn Chong. Hindi ako nagkakamali, politiko rin ito dati na natalo sa biliran. Natandaan ko yan nung
Tutang na bakit hindi binalita mo dati sa SM na yan, di mo kilala? Tingnan mo ka plastikan nyo. Tingnan mo na akong tubig, na-high blood ako eh. Tingnan mo ka plastikan mo. Ikino-content mo pa yan noon si Glenn Chong, pero ngayon hindi mo nakilala. Ilan lang tong upload niya, oh. Ilang beses mo nang kinontent si Attorney Glenn Chong, tapos ngayon hindi mo kilala? Oh my God, you eating my nerve. Parang nga ka Mike Abio, sayang talino mo ba? Tatanga-tangahan ka sa social media. Hindi doon kilala si, ay, tumakbo atang politiko ito eh. Hindi ka ba taga Pilipinas? Alam niyo mga strategy ito ng mga anti-Duterte vlogger. Sa totoo lang, yung mga ganito, yung kung hindi kilala. Sino ba yan? Sino yung ganyan? O ngayon, susupalpaling kita. Hindi mo pala kilala si Attorney Glenn Chong, pero binabanatan mo siya. So saan ka nakakuha ng idea na para banatan mo isang tao na hindi mo naman kilala? Ng teteng na yan, no? Hindi mo pala kilala. Hindi mo ba alam yung ginawa? Hindi mo ba kaya kaya nasabi yan na Attorney Glenn Chong, hindi mo ba alam yung mga yung mga ginawa ni Lisa diyan kay Attorney Glenn Chong? Tapos magbibigay ka ng reaction, no? Sino ngayon na mukhang tanga? 'Di ba ikaw? Hindi mo pala kilala yan, no? Liwanag, oh. Gustong saktan, gustong sampalin. Oy, mga taga-PSG, ingatan niyo itong taong ito. Bantayan niyo ito, baka makasingit ito. Ha? Attorney Glenn Chong. Ha? Kung di ako nagkakamali, politiko rin ito dati na natalo sa biliran. Hindi mo kilala. Diba, mukhang ewan lang eh. Dapat pag pumasok ka, katulad nung sinabi ko kay Rango. Kay Rangutan to eats, no? Na kapag papasok ka dapat sa isang issue, alamin mo muna yung punot dulo. Ako hindi naman din ako pabor dun sa sinabi ni Attorney Glenn Chong na sasampalin niya si Lisa Marcos. Siyempre babae yun eh. Hindi naman tayo ganun, no? Siguro nadala lang din siya dun sa speech niya, sa galit niya. Pag naaalala niya yung sinabi ni or ginawa sa kanya, 'di ba? Pero ikaw, ang ko sa'yo, hindi mo naman kilala at hindi mo alam, hindi mo muna ni-research kung saan ba nanggaling yung galit niya na yun, bakit niya nasabi yun, 'di ba? Bagay, one-sided nga naman. Marcos ka na ngayon. Before ang COVID, nung araw pa, nagiging guest na namin yan sa mga media fora dito sa Quezon City. At lagi ang kanyang advocacy at galit na galit siya sa Comelec, dinaya daw sa eleksyon siya doon sa kanyang probinsya. Nang mula naman noon, wala naman ako nakita. Ibig sabihin, kilala mo siya. Ba't alam mo yan? Tapos ngayon, hindi mo. Ano ba talaga? Ngayon ko lang napagtanto na si Makmak Kumpak mukhang French Bulldog na adik. Putay na mo. French Bulldog. Puta na, may ganun palang aso, no? Kumpak din ba yun? Balat bay? Ay, naku po, makumpak. Mamaya tayo kay makumpak. Ngayon ko lang palagya ka, tagal-tagal. Ngayon mo lang siya napagtanto na, no? Na French Bulldog na adik. Kung matibay na ebidensya magpapatunay, kasi kung meron siyang ebidensya at totoo, dapat na pinanigan na siya ng Comelec. Hindi naman niya nakumbinsi ang nakaraang administrasyon, natapos ang term ni Duterte, natapos ang term ni Aquino. Hindi naman niya napatunayan kasi ang Comelec hindi niya nakumbinsi na merong something o merong dayaan daw dun sa biliran kung hindi ako nagkakamali. Mula noon, ito, hanggang ngayon, sumuporta siya sa kampanya. Sabi niya, sumuporta siya sa kampanya sa nakaraang eleksyon. Pinangakuan niya ata siya o nasabihan na siya gagawin chairman ng Comelec. Hindi niya nakuha. Ngayon, galit na, mananampal na. Matindi yan, ha? Kita niyo? Ang galaw ho ng mga anti-Marcos No, katulad mo rin, hindi mo nakuha yung gusto mo kay Buloy. Nagkakaganyan ka ngayon. Tapos maninite ka sa mga anti-Marcos. Hindi nag-iisip ko. Tapos kanina hindi niya daw kilala.
Tapos tinalakay niya kung saan galing. Ano ba yan? Bilib pa naman ako dito dati, ang cute niya. Gusto nang manakit. Alam nyo, pagka ho ganyan ang mga sinasabi ng kahit na sinong personalidad, ibang usapan na yan. Kaya inuulit ko, kayong mga Presidential Security Group, PSG, na military yan, di ba? Na nagbabantay sa First Family. Babantayan nyo si Atty. Glenchong. Mananakit eh. Concern ka na ngayon, ha? First lady, sasampalin niya. Babae, sasampalin. Wow. Abogado po yan. Abogado po yan. Ano ba yan? Dala ng emosyon o dala na ho ng pangarap na maging chairman ng COMELEC hindi nakuha? Yan ang sinasabi ko sa inyo nung araw pa. Hindi ko nila lahat. May mga tao na kaya galit na galit sa ating gobyerno ngayon kay Pangulong Marcos. Hindi mo nila lahat. Ano lang yan, yung sinasabi mo para lang yan sa partido or sa mga kumakampi sa Duterte. Kasi kapag sinabi mong nila lahat at kapag sinabi mo na yung sinasabi mo ipatama din katulad sa mga politiko na kumakampi sa Marcos, di yari ka dyan. Kaya hindi mo nila lahat. Umasa na sila'y magkakaroon ng posisyon. Umasa na bibigyan ng posisyon. Hindi nila nakuha. Ayan, naglalabasan na. O ganun ka rin naman, ha. Ganun din naman to kay Kibuloy, di ba? Na hindi ka lang din napagbigyan, nagkaganyan. So, ang pagpunta sa gobyerno ay paglilingkod sa bayan. Ang pagpunta sa gobyerno, hindi yan dapat ina-applyan. Yan ay pinagkakaloob kong para sa inyo. Pag ibinigay sa inyo, tanggapin nyo. Pag hindi nyo na ibinigay sa inyo, huwag kayong magalit. Itong galaw nitong si Glenn Chong ay parang sobra yung pagnanasa niya o umasa siya na bibigyan ng magandang posisyon. Ino-offer daw sa kanya yung pagiging chairman pero hindi nangyari. Kaya para siya galit. So ano yun? Yung ba yung argumento? Yung ba yung prinsipyo ba yun? Hindi mo lang nakuha yung posisyon mo. Ganyan na. May gabi, tanong ko lang, anong pakaramdam ng Anong pakaramdam na pinagsasabihan mo yung sarili mo? Mike Abe, anong pakaramdam ng ng pati sarili mo, binabanatan mo na. Ikaw din naman eh. Anong dahilan mo para banatan si Kibuloy? Di ba, galit ka? Anong dahilan mo, bakit mo binabanatan ng Duterte? Di ba, kasi galit ka? Kung totoo man yung sinasabi mo kay Atty. Glenchong, hindi pares lang kayo. Hindi sana wag ka rin sana nagbigay ng komento sa kanya. Ganyan din naman yung ginawa mo galit ka sa Duterte. Galit ka kay Kibuloy. So tutusin, wala ka naman dapat kakagalit sa mga Duterte. Kaya ka lang nagagalit sa Duterte kasi pinagtatanggol nila or nasa panig sila ni Kibuloy. Tingnan mo kaartehan mo namumuro na rin sa akin to. Maya rin upload nito eh. Pinagsasabi eh. Sabihin mo na mananakit na. Wow. Kaya kayong mga anti-Marcos o mga pro-Marcos, tayo mga Pilipino, maging maingat po tayo sa ganyang klaseng mga tao. Pares, ikaw din, maging maingat din dapat sa akin, ganun. Hindi ko nababanggit yung pangalan. Marami dyan galit na galit sa gobyerno. Dahil natalo sa nakaraang eleksyon, akala i-appoint sila. O tumulong sa eleksyon, akala ay bibigyan sila ng posisyon. Hindi po ganun ang style ng management ni Pangulong Marcos. Ano ba sinabi ng Pangulong Marcos? Kahit anong kulay ang pinanggalingan o ano pang kinaaniban sa politika, kung sa tingin niya ay makakatulong sa kanya, isasama niya. So kung hindi kayo sinali, hindi kayo... So, ibig sabihin, malaking tulong si Tambaluslos. Yun ba? Malaking tulong ba yun? Baka ang tingin niya, hindi kayo makakatulong. May nagagalit na kayo. Ano bang gusto niya? Pag tumulong kayo sa gobyerno, dapat may posisyon. Pag tumulong ka sa kampanya, gusto mo may kapalit. Ganun ba yun? Hindi po. Yan ang mahirap sa bagay. Matagal na nangyayari yan. Na pag tumulong sa eleksyon at nakaupo, akala nila ay automatic. Nabibigyan sila ng pabor, posisyon o kontrata sa gobyerno. Bagong Pilipinas na nga eh. Di ba sabi ni Pangulong Marcos, bagong Pilipinas, ibig sabihin pagbabago, pag-unlad. Pero ganito ang sistema ko. Kahit anong grupo, basta sa tingin ko makakatulong, kukunin ko. Hindi siya nakatingin sa mga taong umasa. At hindi naman siya nagpaasa. Hindi naman niya sinabing ilalagay sa pwesto ito mga taong ito lahat-lahat. Siyempre, meron pong
Anong hindi nagpasa? Kakasabi mo nga lang, ilalagay nga daw dun si Atty. Glenchong, kaya nagalit. Tapos sasabihin mo, hindi pinasa. Saka alam ko, hindi din po yun ang motibo ni Atty. Glenchong, ha. Yung about dun kaya siya nagagalit sa mga Marcos, lalo na rito kay Madam Lisa. No, hindi alam ko may iba pa, may iba pang pinagmumulan ng sama ng loob itong si Atty. Glenchong. Ito kasi sip-sip tayo din to eh. Sana dati puring-puri ka kay pastor, ngayon hindi mo nakuha yung gusto mo, galit na galit ka na. Tapos ganyan, dati sukang-suka ka sa Marcos, ngayon kinakain mo na. Bagay sa inyo, tawagin kayo mga asong vlogger. Na kahit, sorry, sa mga kumakain na kahit dumi nila, kinakain nila. Ito, napaka-plastic din itong taong to. Style ng management si Pangulong Marcos siguro na pinipili niyang mabuti, napili niya si George Regan. Garcia, dati pong abogado niya sa kanyang Garcia mga pa. petisyon o kaso Alam ko George Regan. sa di umanidayaan ng 2016 Vice Presidential Election. Talagang si Atty. Garcia talaga yung isa sa mga abogado ng Marcos. Kilala ko yun sa Atty. Garcia bilang election lawyer, na-interview ko pa yun dati. At kahit ngayon. Tsaka ito paano mo masasabi yan? Sa tutusin, ang dapat nga makapagkwento niyan si Atty. Glenchong kasi siya yung siya yung buhay na talagang nasaksihan niya yung mga ginagawa doon kasi nandun siya. Ikaw, asan ka ba? Andiyan ka lang naman Andiyan ka lang naman sa bahay mo research. Kadalasan sa social media ngayon, halos nilalabas, puro fake news na. Ultimo nga lang sa mga media, ganun din Kaya nga minsan mas mapagkakatiwalaan pa yung mga vlogger na hindi tanso kaysa sa mga bali-balita Kasi kadalasan sa mga balita, kung hindi ng issue, magbuo ng issue, maghatid ng balita na dagdag bawas paminsan-minsan. Paminsan-minsan pa yun Hindi totoo lang yan marami nang may mga katulad yan, yung mga pinopost-post, i-research ng ganito, ganyan. Tapos yung mababasa mo dun, mali-mali din, fake news din. Dapat ang mas maganda niya ngayon, alamin mo muna both side, pag-aralan mong mabuti. Hindi, ang nangyayari ngayon, porket galit ka sa Duterte, pag may nakita ka na parang maling ginawa ng Duterte kahit hindi 100% na totoo, i-discuss mo pa rin Katulad ni Maring Janet Yan, pareha sila. Sukang-suka sa Rappler, ngayon kinakain na. Ano ng tete?